Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagyo? Isipin, ang mga tao bago dumating ang bagyo, busy sa pagkita ng pera at unti-unting lumalayo sa Diyos. Pagkatapos ng bagyo, malinaw na ipinapakita ng Diyos gaano man karami ang iyong pera, maaari itong tangayin ng baha, lumubog sa kailaliman at mawalan ng halaga. Bago ang bagyo, nagsusumikap ang mga tao na manirahan sa magandang bahay. Pagkatapos ng bagyo, ipinakita ng Diyos gaano man kaganda ang iyong bahay, maaari itong masira ng baha at maging guho. Bago ang bagyo, nagsusumikap ang mga tao upang magkaroon ng mamahaling sasakyan. Pagkatapos ng bagyo, ipinaalala ng Diyos sa kanila gaano man kaganda o kamahal ang iyong sasakyan, maaari itong lumubog sa tubig at maging basurang bakal. Sabi ng Diyos, ituring mo itong isang babala sa iyo. Kailangan mong makinig. Yaong matatalino ay dapat madali ang gumising sa katotohanan. Bitawan ang anumang bagay na hindi mo handang talikuran. Ang pera, mga bahay at sasakyan ay pansamantala at hindi makapagliligtas ng buhay. Tanging ang mabubuting gawa, pagsisisi at pagtalikod sa kasamaan at patotoo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magkakagarantiya ng iyong buhay at kaluluwa at hindi kailanman mamamatay. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, huwag mag-atubiling mag-comment ng Amen at i-share ito upang mas marami ang mabalaan. Kung nais mong mapalapit pa sa Diyos, mag-comment ka ng Amen. O gusto kong sumali sa Bible Study Group, aanyayahan kita upang matanggap ang pag-aalaga at pagkalinga ng Diyos.